Now is the time. You don't have much time left. Call me crazy, I don't care. I'd rather be called crazy. Like yung sinasabi ko sa inyo, I'd rather be called crazy than be left behind. Surround yourselves with godly friends. If your partner doesn't pray, doesn't believe in God, pray for them. Okay? Explain nyo sa kanila kung bakit kailangan nila mag-repent. Kailangan nilang bumalik sa Diyos. Tell them, you need God. Dito lang sa TikTok, ang dami niyong malalaman. Ay, Ma'am si Odile, ano ba yung search? Hindi ko alam kung saan ako magsusimula. Okay. Simulan niyo mag-search about Book of Revelation. Search kayo about ano nangyayari sa Third Temple. Search kayo about the rapture. Okay? Rapture of church. Search kayo about Bible prophecies. But be careful, mag-pray kayo sa Holy Spirit na i-guide kayo habang nanonood kayo kasi hindi lahat ng mapapanood nyo, yun ang tama. Yung iba dito, parang sinasadya atang maging confusing lalo ang Bible para sa mga tao. Yung iba parang ang pinalalabas nila, ang dami-daming requirement ni God para ma-save ka. Mali. Hindi ganun yun. Just repent. Accept Him as your Lord and Savior. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Mag-repent ka. Bumalik ka sa Kanya. Ganun lang. Parang tatay-anak relationship. Diba? Automatic mahal ka ng tatay mo eh. Diba? I-acknowledge mo lang siya na siya ang Savior mo. May babasahin ako sa inyo. Romans 10:9-13. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes in Him will not be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon Him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ma'am Odile, parang wala na kasi akong hihaharap na mukha kay Lord. Ang dami kong kasalanan, lahat na ata ng alam kong ayaw niya na gawin ng mga anak niya, ginawa ko eh. Remember why Jesus Christ died on the cross? It's for our sins. He is a very forgiving God. But don't get me wrong, hindi mo maloloko yung sarili mo, hindi mo maloloko yung puso mo, at huwag mo lolokohin si Lord na, Lord, sorry po kasi niloko ko po yung asawa ko today, patawarin niyo po ako. Boom! Okay anak, pinapatawag kita. Tapos bukas niloko mo ulit! Lord, sorry po kasi lagi kong kinukuha yung mga gamit na hindi akin. O sige anak, pinapatawad na kita. Tapos bukas nagnakaw ka na naman. Repent with your heart. Tayong mga tao, weak tayo, makasalanan tayong lahat. Hindi natin kaya mabuhay sa mundo nang wala si Jesus Christ, wala si God, kasi nga, mahihina tayo. And tanggap niya yun, alam niya yun. Kaya nga dapat, nakadepend tayo sa Kanya. Alam natin na isusurrender natin yung life natin sa Kanya. Kasi wala tayong laban. Wala kang laban. Kailangan mo siya. Without God in your life, you'll be lost. Pag sinerch niyo yung mga Bible prophecies, okay, magugulat kayo. Oh my gosh, bakit ganun? Parang nananalamin yung mga propesya, yung mga sinabi ng Panginoon na mangyayari sa mga nangyayari ngayon. Malamang hindi nyo ako maintindihan ba't nagkaganto ko. Maintindihan nyo lang yan kapag naka-encounter na rin kayo ng Holy Spirit sa mga buhay nyo. Pag naramdaman mo yung pagpasok ng Holy Spirit sa life mo, tapos nalaman mo yung calling mo, there's no going back. Hindi mo kakayanin, hindi ka makakabalik. Talagang nakaset yung utak mo dun. Pagising mo sa umaga, magugulat ka na lang ang unang gusto mong gawin. Mag-pray, pasalamat na magising ka. Tapos yung mga dating komportable ka ang gawin ng mga kasalanan, magugulat ka lang, parang nag-hesitate ka na. Bakit ganun? Parang bumabait ka nang hindi mo sinasadya. Mararamdaman mo kapag nasa buhay mo yung Holy Spirit. At kung wala, nakakakabayan.